Ibang klase talaga ang delikadesa sa Amerika. Isipin mo, yung head ng CIA, Central Intelligence Agency, nag-resign dahil meron daw siyang extramarital affair. Extramarital ano? Extramarital affair. Ano yun? Yan, paano ginagawa mo? Si David Petraeus na nagsilbi sa US military ng 37 years, tinuturing na isa sa mga ginagalang at kinabibilibang mga sundalo ng Estados Unidos. Si Petraeus nagawa ng pinakaastig na mga parangal mula sa gobyerno ng Estados Unidos. Pero sa kanyang pag-amin, pinakita ni Petraeus ang isang tipikal na kahinaan ng maraming lalaking makapangyarihan, ang tawag ng laman. Pero naman, tol, pakitingnan na lang ang mga picture. Ito ang kanyang misis at ito naman ang kanyang kulasisi. Teka nga muna, intindihin natin to So, meron siyang asawa, tapos meron siyang chicks. Pero, maraming Pinoy na lalaki ang magsasabi, ano naman ngayon? Dito nga sa Pilipinas tila tahimik na pinapalakpakan at tinatawag na idol ang mga ganito. Kabit, anak sa labas, akusasyon ng pang-aabusong sexual. Pangkaraniwan lang ata yan sa politika sa Pilipinas. Pero sa Pinas, di bali na kung marami kang chicks, lalo na pag politiko ka, pwede ka pang maging presidente. Gwapo-gwapo mo talaga. Example A. Alam niyo ba na napakaraming sikat na Pinoy sa kasaysayan at sa politika ang sinasabi nilang babaero din daw. Si Rizal nga raw may mga chicks sa bawat lugar na bisitahin niya. Super tulis talaga ang ating pambansang bayani. Ang pogi mo talaga. Siyempre. Simulan natin kay Manuel Luis Quezon na ay nako, hitik na hitik ang historical chismis sa mamang ito. Matinding babaero at chick boy daw talaga noon. At in fact, naakusahan pa ng rape. Si Ferdinand Marcos na may Dovey Beams, isang Hollywood B-movie actress. Na-record pa nga raw ang kanilang pagtatalik at nalamang umuungol ito na parang baka at kumakanta ng pamulinawin kapag naliligayahan. Si President Ramos, may Baby Arenas. At syempre, ang dating senador na si Ramon Revilla ay may 81 anak sa mahigit 20 mga babae. October 2006, si Gringo Honasan na noon ay wanted para sa kanyang pagkasangkot sa Oakwood Mutiny ay nahuli sa bahay ng isang nagngangalang Ingrid Ramos sa Green Meadows, Quezon City. 2010 elections, may lumabas na balita na si Jejo Marbinay daw ay may isang kalaguyo. May picture pa nga. Hindi na pangalanan ang babae. Pero sarado na raw ang isyong ito dahil pinatawad naman daw siya ng kanyang misis. At ang tanyag na mayor ng Maynila noon, si Arsenio Lacson, yung chismis nga raw kasama nito ang artisang si Charito Solis nung ito'y inatake sa puso sa isang hotel. Pero isipin mo, isa raw siya sa mga naging pinakamahusay na mayor ng Maynila. At akalain mo, itong mga taong to, akala mong babait mga chick boy din pala. Pinakaunang presidente ng Estados Unidos na si George Washington. Nagkaroon daw ng maraming relasyon sa iba-ibang mga babae. Mas malala si Thomas Jefferson. Meron daw siyang anak sa isang alipin, si Grover Cleveland. Umamin na nagkaroon siya ng anak sa labas habang siya ay nangangampanya. Si Warren G. Harding, na chismis na nakikipagtalik daw sa loob mismo ng closet sa White House. Si Franklin Roosevelt naman daw ay namangka sa dalawang ilog. Ang isang ilog ay ang sekretarya ng kanyang asawa at ito raw ang kanyang kapiling nung siya ay namatay. Si Dwight Eisenhower na tinitingala rin bilang isa sa mga pinakastig na general ng Amerika na-chismis rin daw na may kalaguyo. Siyempre, ang isa sa mga pinakapopular na Pangulo ng Amerika ang pinaka-notorious sa pagiging babaero. May mga sabi-sabi noon na sumasakit daw ang ulo niya kapag hindi siya nakikipagtalik sa isang araw. Mga kapatid, ito po si John F. Kennedy na na-chismis na kanyang nadali ay ang Hollywood sex goddess na si Marilyn Monroe. At syempre, alam natin kung ano ang nangyari kay Bill Clinton at Monica Lewinsky. Ultimo si Martin Luther King na naging muka ng civil rights movement sa Amerika. Babaero din daw. Nadokumento pa nga raw ito ng mga surveillance ng Federal Bureau of Investigation. At sinasabi pa nga nung gabing bago pa siya patayin ay nagpakasasa ito sa isang matinding orgy. At ito si Gong, Terminator. Nako, dinali ang kanyang kasambahay. Nako! Ganun pala Hindi ko kilala yan.
ganyan? Hindi kita kilala.